Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Alichan Tagalog Anime Recap. Si Ayato Amagiri, isang ordinaryong transfer student na may top-tier magic, ay dumating sa isang elite academy, ngunit nagpapanggap na isa lamang karaniwang tao. Sa kasamaang palad, ang kanyang seryosong kapatid na babae na komplikado at ugali ng pag-akit ng gulo ay sumisira sa anumang pagkakataon na manatili sa radar. Sa loob ng ilang minuto ng pagdating, hindi niya sinasadyang natiktikan ng isa sa pinakamalakas na duelist sa campus, na nagumpisa ng chain reaction na nakakuha sa kanya ng labis na atensyon mula sa mga kaaway, sa student council, at halos lahat ng mapanganib na makapangyarihang babae sa akademya. Sa isang mapayapang araw, nakahuli si Amagiri Ayato ng napkin na dinadala ng hangin. Habang inaalam niya ang pinagmulan ng napkin na ito, ginamit niya ang kanyang invertia para ibalik ang napkin na iyon sa may-ari nito, si Alexia, na abala sa pagpapalit ng kanyang damit para makapunta sa paaralan. Sa halip na natural na kumilos at itulak siya palabas ng bintana, pinakiusapan siya ni Alexia na lumiko na lang sa kabilang direksyon. Habang inaakala ni Ayato na hindi man lang narinig ni Alexia ang pangangatwiran niya tungkol sa napkin, nagulat siya nang malaman niya na malakas at malinaw ang narinig niya, kaya inabot niya ito sa kanya, na naging dahilan upang maging emosyonal si Alexia sa puntong nakaramdam siya ng utang na loob sa kanya, o kaya naniwala si Ayato, habang tinangka siyang tangayin ni Alexia. Bagamat nagulat na siya ay nakaligtas sa pag-atake, nilinaw ni Alexia na hindi niya makakalimutan na si Ayato ay nakapasok sa dorm ng babae at naniniktik sa isang dalaga habang naghuhubad. Sa kabila ng patuloy na pagpapaliwanag ni Ayato na siya ay isang bagong estudyante sa akademya, determinado si Alexia na lutasin ang isyong ito sa kanya minsan at magpakailanman sa pamamagitan ng isang tunggalian. Ang mas masahol pa para sa binata, inabot ni Ayato ang isang espada mula sa publiko, nasabik na masaksihan ang laban na ito na nagaganap. Ngayong naipaliwanag na ang mga alituntunin, nagsimula ang tunggalian. Sa sorpresa ng lahat, naiwasan ni Ayato ang walang humpay na pag-atake ni Alexia ng madali. Sa kabila noon, hindi pa tapos si Alexia, dahil nagpakawala siya ng mas malakas na pag-atake, sa pag-asang si Ayato ay hindi na makakalabas dito ng buhay. Makita lamang niya itong nalalampasan gamit ang kanyang pagiging magaling sa espada. Sa halip na ibaba ang kanyang badge, gayunpaman, tumalon si Ayato kay Alexia at inipit siya sa lupa. Hindi nagtagal at napagtanto ng dalaga ang mga motibo sa likod ng ginawa ni Ayato, ngunit hindi niya maiwasang ipilit na bumaba si Ayato sa kanya, lalo na nang mapagtanto na pinipindot niya ang Mountain Fuji niya. Nagalit ang publiko sa tanawing ito, lalo na ang mga sims ni Alexia. Ngunit bago pa lumala ang laban na ito, ang presidente ng konseho ng estudyante, si Claudia, ay pumasok upang baliwalain ang buong spiel, lalo na si Ayato ay hindi isang Seidokan Academy na estudyante sa ngayon. Sa kanyang pagtataka, si Claudia ay nasa parehong grado ni Ayato, kaya't iginiit niya na maging mas casual ito sa kanya, kahit na hindi niya kayang kumilos sa parehong paraan sa kanya. Sa pag-amin niya na siya ay isang skemang psycho na magsusumikap para ipakita kung gaano siya ka-open-minded sa publiko kay Ayato. Ito bago tawagin ang buong aksyon bilang isang biro. Dapat ako, hindi siya. Hindi ito patas. Nang makarating sila sa opisina ng Student Council, gumamit si Claudia ng hologram para dalhin ang bagong fella sa langit at sabihin sa kanya ang higit patungkol sa iba pang mga akademya tulad ng Garrettworth, Elec Ant, Hailong, Lewolf, Black Queen, Male Girls, at panghuli si Seidokan. Kinokolekta ng mga akademyang ito ang pinakamahusay sa Gen Estela mula sa buong mundo, upang ilagay sila sa mga laban minsan bawat taon laban sa isa't isa sa tinatawag na fiesta, na siyang dahilan na umiiral. Dahil ang record ng Seidokan sa loob ng ilang taon ay napakasama, hinikayat ni Claudia si Ayato na manalo sa kanila sa mga kapistahan ngayong taon. Nagkaroon ng kahulugan ang lahat sa kanya nang ipahayag ni Ayato ang kanyang matinding pangangailangang malaman ang tungkol sa presensya ng kanyang kapatid sa paaralang ito, dahil mayroon na itong mga bakas ng hindi kilalang babaeng estudyante, na agad na kinilala ni Ayato bilang kanyang kapatid na si Haruka. Gayunpaman, ang higit na nakababahala ay ang pagkakaroon ni Sylvester sa kanyang pag-aari, na isang kilalang-kilalang mapanganib na sandata na pag-aari ni Seidokan. Gayunpaman, ang natitirang data sa armas na ito ay nakolekta mula sa pinakahuling paggamit nito 5 taon na ang nakakaraan. Dahil dito, napagpasyahan ni Claudia na si Haruka ang pinakamahusay na senaryo ng kaso na wala na sa akademya,
na mabuti dahil nandoon siya upang malaman kung ano ang gagawin sa kanyang sariling buhay sa unang lugar. Dahil isa siyang transfer student, si Ayato ang may priority na pumili ng anumang armas na gusto niya mula sa arsenal ni Seidokan, kabilang si Sir Vestera. Hanggang sa panahong iyon, kailangang gumamit ng isa pang espada si Ayato. Tungkol naman sa papel ng transfer student, niyakap ni Claudia si Ayato saglit bago ipinahayag na wala siyang kailangan at nagsisinungaling siya tungkol doon. Sapagkat matagal na siyang perpektong kandidato para sa akademyang ito, pati na rin ang pagiging isang perpektong pakana para hilahin siya mula sa tunggalian na iyon. Sa lahat ng mga isyong ito na natugunan, ipinakilala si Ayato ng kanyang homeroom teacher na si Kyuko Yatsuzaki sa iba pang klase, kasama si Alexia, na pinaghirapan na tawagin bilang partner in crime ni Ayato para sa mga malinaw na dahilan. Nang matapos ang araw, sinubukan ni Ayato na alisin ang tensyon sa pagitan nila ni Alexia. Bilang tugon, pinasalamatan ni Alexia si Ayato sa pagligtas sa kanya kanina, ngunit nilinaw na ayaw niyang makipag-consort sa kanya. Habang papaalis siya sa silid-aralan, itinuro ni Aishiro Yabuki para sa bagong lalaki na iyon ay si Prinsesa Alexia Freya. Bago magpatuloy sa pagpapakilala sa kanyang sarili habang naglalakad sila sa labas ng silid-aralan, nalaman ni Ayato mula sa kanyang bagong kaibigan na si Alexia ay ang koronang prinsesa ng kathang-isip na bansa ng Lyseltania. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi sa lahat ay isa siya sa iilang Stragas sa Gen Estela. Sa kabila ng kahangahangang background na iyon, walang nakatitiyak kung bakit, dahil nasa akademyang ito si Alexia. Alam ng dalaga kung gaano kalaki ang atensyon na nakuha niya sa kanyang sarili mula sa simula. Kaya siniguro niyang ipaalam sa lahat na hindi siya isang palabas na kakaiba na pwedeng pagtinginan. At para lalo pang ipatupad iyon, sumali siya sa napakaraming duwelo para mabilis na umakyat sa rank 5 walang kahirap-hirap. At gayon paman, siya ay naging mapag-isa na kilala ng lahat ngayon. Nang si Ayato ay tapos na sa pagsasauli ng espada na hiniram niya kay Yabuki at ipinaliwanag kung paano niya malalaman na sa kanya iyon mula sa korona, napansin ng mga lalaki na si Alexia ay napapaligiran ng isang insecure na alpha wannabe na estudyante na nagngangalang Lester at ang kanyang dalawang goons, sina Randy at Silas. At hindi ko pinag-uusapan ang tungkol kay Silas mula sa League of Legends. Galit na si Alexia ay nagpatuloy sa pagduel sa bagong dating, dahil gusto ni Lester na siya ang hamunin sa halip. Maaaring siya ay ika-9 na rank sa klase at sa unang pahina, ngunit 3 beses siyang natalo ni Alexia sa lahat ng kanyang mga tunggalian laban sa kanya. At gayon pa man pinipilit niyang magpatuloy sa isa pa, hindi payag si Alexia na labanan siya. Ngunit nang makuha siya ni Lester na ihulog ang kanyang napkin sa sahig at kutsain ang kanyang pangangatwiran sa pagiging nasa Seidokan, malapit nang maluto si Lester. Habang nakikita niya ang mga pangyayaring ito, naalala ni Ayato ang kanyang nakatatandang kapatid na si Haruka na nagpapaalala sa kanya na pinagbawalan siya ng kanyang ama na ipaglaban ang kanyang kawalan ng kakayahan na kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Dahil dito, nilinaw niya na papayagan siyang lumaban kapag nalaman niya kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Nang tanungin ng batang Ayato si Haruka ng parehong tanong tungkol sa kanyang layunin sa buhay, sumagot siya na dapat siyang lumaban upang protektahan si Ayato. Kaya nangako si Ayato na lalaban din para protektahan ang kanyang kapatid. Bago niya nalaman, napagtanto ni Ayato na panaginip lang ito. Habang palabas siya para simulan ang kanyang morning routine kasama ang ilang pag-ehersisyo, naalala ni Ayato ang nangyari kahapon sa parke kung saan siya nakipagtalo at muntik nang mabugbog ni Lester, na piniling umatras pansamantala. Nang makita ito, hindi napigilan ni Alexia na mabigla sa kung gaano kalakas ang pag-asa ni Ayato na hindi ito basta-basta, dahil ang Seidokan ay hindi isang mapagpatawad na lugar. Si Ayato naman ay curious na malaman ang pangangatwiran ni Alexia sa pagpunta dito na pera pala. Upang makuha iyon, kailangan niyang sakupin ang bawat fiesta sa kanyang paraan, na nagsisimula sa Phoenix Fiesta. Ang problema lang dito ay walang kapareha si Alexia na makakasama sa event, dahil wala siyang kaibigan sa simula pa lang, kaya nalantad bilang isang masakit na talunan sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagtatangka na iwaksi ang katotohanan ito. Gayunpaman, umaasa si Alexia na ang kanyang kapareha ay magkakaroon man lang ng pahina isang level na kasanayan sa pakikipaglaban pati na rin ang ilang hindi makatutuhanang katangian ng royalty. Bagamat gusto pang tumawa ni Yabuki sa tinatawag na prinsesa, ang kanyang mga responsibilidad ay nangangailangan ng higit na pansin upang mabayaran. Sa halip, sa pag-alis niya ngayon, nagkaroon si Ayato ng pagkakataon na sa wakas ay makita si Alexia na tumatawa, kahit na hindi niya maalala ang daan patungo sa dorm ng bata.
Ang maikling sandali ng kagalakan na ito ay nauwi sa lubos na kawalang paniwala nang hilingin ni Ayato na dalhin siya ni Alexia sa paligid ng academy at sa lungsod tuwing may oras siya, ngunit pumayag siya nang ilarawan ito ni Ayato na nagbabayad ng kanyang utang sa kanya na nagligtas sa kanya noong araw na iyon. Bumalik sa kasalukuyang panahon, nagulat ang buong klase nang makita nila si Alexia na nag-highback kay Ayato, na ikinainis niya. Nagulat naman si Ayato nang makita ang pamilyar na mukha sa paligid ng kanyang childhood friend na si Saya, na lumipat sa ibang bansa 6 na taon na ang nakalilipas. Sa kanyang hindi maipahayag na sorpresa, nabigo si Ayato na makilala na siya ay tumangkad, kahit na siya ay kasing tangkad ng isang malawak na Putin. Nang tanungin tungkol sa kanyang ama, gayunpaman, naisin ni Saya na makapagpahinga siya sa trabaho, lalo na matapos siyang ipadala sa paaralan upang mag-promote para sa kanyang bagong ginawang baril doon. Siyempre, hindi iyon nangangahulugan na si Saya ay may sariling mga dahilan para sumali sa Seidokan, ngunit mas gusto niyang itago ang mga ito bilang sikreto. Sa kabutihang palad para kay Yabuki, na pinagbantaan na pagbabarilin dahil sa pagkakaroon ng mga nakakatawang ideya, dumating si Propesor Kyuko upang bigyan ng hustisya ang batang babae dahil sa pag-skip sa klase kahapon, kahit na hindi ko talaga siya masisi dahil sa pagiging hostage ng kanyang kama. Nang matapos ang klase, tapos na si Alexia sa paghahanda ng sarili para isama si Ayato sa paglilibot sa campus. Dahil kasama niya si Saya, nalaman ng huli na nangako si Alexia kay Ayato, kahit na hindi niya masabi kung ano ang nasa likod ng pangakong iyon. Dahil dito, nakipag-away si Saya kay Alexia kung sino ang dapat magpakita kay Ayato. Nang sinubukan ni Ayato na pakalmahin ang mga bagay-bagay sa pagitan nila, pumasok si Claudia upang imungkahi na ipakita niya si Ayato sa isang madamdaming paraan para kay Saya at Julius, gaya ng para kay Ayato. Nang makitang wala sa mga babae ang gustong sumali sa kanya, pumasok si Claudia sa negosyo at ipinaalam kay Ayato na naka-schedule na bukas ang kanyang pagsubok para sa pagkakatugma ng armas, kaya kailangan niyang pumirma ng ilang papeles. Nang makita kung gaano kadaldal si Alexia sa paligid ni Claudia, nagsimulang magtaka si Ayato kung magkaibigan lang ang dalawa, kung saan nakuha niya ang dalawang magkaibang sagot mula sa kanilang dalawa bago si Alexia at Saya ay malamig na pinaalis si Claudia. Bumalik sa isyu sa kamay, Ayato nagtapos na ito ay pinakamahusay na siya ay may parehong Alexia at Saya na ipakita sa kanya sa paligid. Na pinagkasunduan nilang dalawa, habang ipinapakita si Ayato sa paligid, napagtanto ni Alexia na nahihirapan si Saya sa direksyon. Dahil sa ayaw na magkaroon ng problema, pinili ni Ayato na magpahinga kasama ang mga babae. Nang pumunta siya para kumuha ng mga inumin para sa kanila, sinamantala ni Saya ang pagkakataong malaman ang higit patungkol sa kung ano ang utang ni Alexia kay Ayato, para lamang ipaalam sa kanya ang tungkol sa tunay na lakas na taglay ni Ayato. Bago ang sibilisadong talakayan na ito ay mauwi sa isang magulong awayan, si Alexia ay inatake ng parehong mamamatay tao tulad ng kahapon. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang assassin na iyon, kaya gumanti siya, para lamang sa kanyang pag-atake ay naitaboy ng isa pang assassin. Gayunpaman, ang hindi hinulaan ng mga edgelords na ito ay ang kanilang mga asno ay sasabog ng isang maikling reyna. Ang tinutukoy si Saya. Sa oras na pakabala ni Alexia ang pag-atake, bumalik si Ayato. Nabigla siya sa nangyaring patayan, pero mas nabigla siya sa pagiging revealing ni Alexia at Saya. Matapos basang-basa, nabalitaan ni Claudia ang nangyari at nalaman pa niya ito kay Ayato kinabukasan. Sa kasamaang palad, hindi siya nakakuha ng anumang palatandaan sa pagkakakilanlan ng mga salarin. At si Alexia bilang Alexia ay ginawang komplikado ang isyu sa pamamagitan ng pagtanggi na makipagtulungan sa seguridad ng campus. Bago malaman ni Ayato kung ano ang labis na pagpoprotekta ni Alexia, sinabi sa kanya na dumating siya sa testing ground ng Orange Locks, kung saan nakita niya na naroon din sina Lester at Silas para kumuha ng pagsusulit na ito. Habang ipinaliwanag ni Claudia ang pamamaraan sa pagrenta ng Orange Locks, napagtanto ni Ayato na si Sir Vestra ang pinili ni Lester. Ngunit magagawa ba niyang maging tugma sa sandata na ito? Talagang hindi, kahit anong pilit niyang makuha ang sandata para tanggapin siya sa pamamagitan ng puwersa. Hindi nagawang hikayatin ni Lester si Sir Vestre na tanggapin siya. Sa katunayan, habang sinubukan niya, mas bumaba ang kanyang compatibility rate hanggang umabot ito sa mga negatibong antas. Ang sitwasyon ngayon ay naging napakadelikado kaya't itinuro ni Sir Vestre ang sarili patungo kay Ayato at sinimulang salakayin siya kaliwat kanan habang papalapit siya, hanggang sa magaling na mahuli ni Ayato ang sandata at ipilit ang kanyang kalooban dito, kahit na may maliit na gasgas sa likod ng kanyang kamay, kaya naabot niya ang nakakagulat na 77% compatibility rate dito. Nang gabing iyon, si Ayato ay nagobligado sa isang maliit na pabor na hiniling ni Claudia sa kanya, na kung saan ay sa kanyang lugar sa gabing iyon.
Pagpasok niya, nalilito sa kung ano ang mangyayari, natagpuan ni Ayato ang sarili sa harap ni Claudia na nakasuot ng bath cape. Bukod sa malaswang tanawing ito na nasa harapan niya, nagulat si Ayato nang malaman niyang makakakuha siya ng isang malaking pribadong silid dahil dito sa pamamagitan ng pagsusumikap at patuloy na paggiling. Habang pinag-uusapan niya iyon, patuloy niyang sinubukang akitin ang kanyang panauhin sa kultura bago magpatuloy sa negosyo, kung saan ipinaalam ni Claudia sa lalaki ang tungkol sa mga mag-aaral na pumasok sa susunod na Phoenix Fiesta, pagkatapos ay umatras dahil sa mga pinsala. Bagamat wala siyang clue na inatake ang mga kalahok na ito at walang clue tungkol sa mga taong nagtangkang umatake kay Alexia, malakas pa rin ang hinala ng disciplinary committee laban kina Lester at Randy dahil sa walang alibay para sa oras ng pag-atake kahapon. Ngunit muli, walang katibayan na sumusuporta sa mga hinala, sa gayon ay nakatali ang mga kamay ng komite ng pagdidisiplina. Gayunpaman, alam na ngayon ng komite na ang susunod na target ng attacker na ito ay si Alexia, at para masigurado na mahuli sila, hiniling ni Claudia si Ayato na manatili sa tabi ni Alexia, dahil mukhang komportable na siya sa tabi niya. Kung bakit nag-aalala si Claudia sa kaligtasan ni Alexia, sinagot ni Claudia na iyon ang kanyang tungkulin, hindi lamang sa kanya partikular, kundi sa bawat solong estudyante sa akademya. Iyon ay sinabi, Claudia ay hindi handang humingi ng pabor nang hindi nagbibigay ng gantimpala kay Ayato, na para sa higit na kabutihan, si Ayato ay agad na tumanggi at umalis kaagad. Kinaumagahan, hindi napigilan ni Alexia na mataranta sa bawat papuri na ibinibigay sa kanya ni Ayato bago magpatuloy upang ipakita sa kanya ang paligid ng lungsod, kung saan sinabi niya sa kanya ang tungkol sa iba't ibang yugto hanggang sa nagpasya silang magpahinga para sa tanghalian sa WC Dun 8. Gayunpaman, nagulat si Ayato nang makita ang isang prinsesa na nakaupo sa publiko at kumakain ng burger, pati na rin ang pagkakaroon ng mga aktwal na kaibigan mula sa kanyang sariling bansa. Sa sandaling nakumpirma niya na ang kanyang mga pagkiling ay walang batayan, sinabi ni Ayato ang mga banta na nalantad sa kanya, at iminungkahi ni Claudia na panatilihin niya ang kanyang kumpanya bilang isang hakbang sa seguridad. Tulad ng ipinahayag ni Alexia ang kanyang pagtanggi na may tumulong sa kanya, si Lester at ang kanyang mga goons ay lumitaw na iginiit na si Alexia ay makipagduel sa kanya muli, ngunit si Alexia ay tumanggi muli. Dahil dito, naging malakas si Lester tungkol sa kanyang kagustuhang labanan siya at umabot sa pisikal na pagbabanta kay Ayato, na itinuro na paghihinalaan siya ang nagtangkang umatake kay Alexia sa nakalipas na 2 araw. Ngunit kinailangan niyang umatras nang maalarma siya ni Silas sa kabigatan ng sitwasyong papasukan niya. Sa kaibuturan, humanga si Alexia sa walang humpay na pag-iisip ni Ayato. Halos mawala na siya sa dati niyang ugali, ngunit napigilan niya ang sarili sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano siya ka-pride na tao. Habang naglalakad sila sa labas ng kakahuyan, nakasalubong ng dalawa ang mga estudyante mula sa Lee Wolf Academy na napalibutan kina Alexia at Ayato at sa gayon ay madaling masugatan sa anumang aksidenteng pinsala. Dahil pamilyar siya sa kanilang mga maliit na taktika, nagawa ni Alexia na mag-isa na talunin ang mga thug na ito at kumuha ng impormasyon mula sa kanila. Malamang, binayaran sila ng isang matangkad at malabong lalaking nakaitim para saktan si Alexia. Si Alexia, na nagkataong nagtatago sa kakahuyan habang nagsasalita kami. Dahil sa ayaw niyang palampasin ang pagkakataong mahuli ang kanyang attacker, nagpatuloy si Alexia sa isang Naruto running campaign pagkatapos ng perpetrator na si Ayato sa kanyang likod upang matiyak na ligtas siya, para lamang maatake ang dalawa mula sa lahat ng direksyon. Sa kabutihang palad, walang nasugatan, ngunit nawasak ni Ayato ang core ng kanyang espada upang protektahan ang kanyang sarili. Matapos masigurado na ligtas silang dalawa, naisip ni Alexia na makabubuting gumugol ng ilang oras kasama si Ayato. Ang oras na iyon ay ginugol sa gabing iyon kung saan tumalon si Ayato sa silid ni Alexia. At kung sakaling nagtataka ka kung hindi na ba maaaring lumala pa, pinakiusapan ni Alexia si Ayato na maghubad bago pa tumakbo ang iyong imahinasyon. Nais ni Alexia na tahiin ang kanyang mga damit upang mabayaran ang pabor na iligtas siya muli. Habang ginagawa niya iyon, kinuha ni Ayato ang kalayaan upang tumingin sa paligid ng silid kung saan siya ay nagkaroon ng interes sa isang larawan na kasama niya ang kanyang mga kaibigan mula sa kanyang pagkabata. Bagamat naiinis sa walang katotohanang pag-uugali na ito, isiniwalat ni Alexia na siya ay isang tomboy. Noong bata pa siya na madalas tumakbo palabas ng palasyong tinitirhan niya, natagpuan niya ang sarili niyang naliligaw sa isang eskinita kung saan muntik na siyang bugbugin ng mga tulisan, na nauwi sa pagliligtas ng mga babaeng iyon mula sa palasyo. Mula noon, nalaman ni Alexia na ang mga batang babae ay nagmula sa mga slum sa parehong orphanage bilang kanyang sarili.
At sa kabila ng hindi pagsasabi ni isa sa kanila tungkol sa kanyang pagiging prinsesa, alam ni Alexia na alam nga ng mga madre doon. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang sa kanyang pagtakas sa ampunan upang makita kung ano ang kanilang ginagawa. Kung tungkol sa bahay ampunan mismo, ito ay itinayo ng ina ni Alexia, ngunit mula nang siya ay pumanaw, naging mas mahirap na panatilihing tumatakbo ang orphanage na iyon bawat taon dahil sa kakulangan ng pondo. Dahil dito, nagpasya si Alexia na pumasok sa academy upang makakuha ng mga pondo para sa ampunan na ito upang patuloy na tumakbo. Bagamat siya ay isang prinsesa, hindi siya makakuha ng mga pondo sa isang mala-independenteng kaharian, kahit na ito ay para sa isang proyekto ng kapakanan, dahil hindi ito magkakaroon ng anumang mga kita. Naiwan na walang ibang pagpipilian, nagpasya si Alexia na sumali sa maduming mundo kung saan ang mga mag-aaral ay inilalagay upang labanan ang isa't isa tulad ng sugarol ng manok. Ngunit sa kabila ng lahat ng katiwalian at hedonismo na nangingibabaw, ang lungsod pa rin ang lungsod ng lahat ng pagnanasa. Nang matapos na niyang ipaliwanag ang dahilan ng pagsali niya sa academy, natapos na ni Alexia ang pag-aayos ng mga damit ni Ayato. Pero bago pa man siya makapag-leave, hindi niya maiwasang magtaka sa pinanggalingan ng napkin na iyon, na birthday gift pala ng mga kaibigan niya sa orphanage noong nakalipas na mga taon. Kinaumagahan, napagpasyahan ni Ayato na bumalik si Alexia sa dati niyang ugali na hindi papansinin ng iba, lalo na pagkatapos magbasa ng sulat kaninang umaga. Dahil nag-aalala siya tungkol doon, pumunta si Claudia sa eksena para malaman kung ano ang nangyayari kay Alexia. Noon lang nila napagtanto na si Alexia ay nakatanggap ng isang sulat mula sa isang kalaban, at ngayon siya ay papunta doon habang sila ay nagsasalita. Inakala ni Ayato na nabigo siyang makuha ang tiwala ni Alexia. Ngunit tiniyak sa kanya ni Claudia na nag-aalala si Alexia sa kanyang kaligtasan, kaya naman nagpa siya itong mag-isa. Ang pahayag na iyon ay nagpaalala sa kanya ng pangako ng kanyang nakatatandang kapatid na protektahan siya, kaya nagpa siya siyang sumugod kaagad sa kanya. Inakbayan naman siya ni Claudia at binigay si Silvestra. Ngayon si Ayato ay nasa isang karera laban sa oras upang iligtas si Alexia. Nang makapasok siya sa loob ng isang abandonadong gusali, tinanggihan ni Alexia ang isang palihim na pag-atake bago ihayag na ang nasa likod ng mga pag-atake ay walang iba kundi si Silas. Sa katunayan, nalaman iyon ni Alexia pagkatapos ng sinabi niya kay Lester na pigilan siya sa pag-provoke sa kanya. At marahil ang sariling pang-aasar ni Ayato kay Lester ay ang kataliste na nagsiwalat ng buong pakana. Sa oras na sinimulan ni Silas na banggitin ang kanyang kasunduan kay Alexia na palayasin siya sa Phoenix Fiesta kapalit ng kaligtasan ni Ayato, galit na dumating si Lester nang marinig niya ang buong kwento na nagaganap. Ang masama pa nito, nalaman ni Lester na ginagawa ni Silas ang maruming gawaing ito sa ngalan ng ibang tao, at narinig ang kanyang mga dahilan na lahat ng tao sa academy ay walang iba kundi mga kaaway. Bago siya makapunta sa isang welga laban sa taksil na Weasley, dumating ang isang lalaking nakaitim na balabal upang itaboy ang pag-atake ni Lester, na sinundan ng dalawa pang mahalagang maliliit na manika ni Silas. Sa katunayan, ang mga manika na ito ay aktwal na mga manika na nakatayong walang magawa sa harap ng signature move ni Lester. O kaya naisip ni Lester. Nang muling gumalaw ang mga manika na ito, sinubukan niyang suntukin ang mga ito, ngunit nakita niya ang kanyang sarili na binaril ng dalawa pang manika na nagtatago. Dahil sa mas maraming manikang nagtatagal sa init na nakapaligid kay Alexia ngayon, at halos hindi na kayang lumaban ni Lester, tila naging mahirap ang sitwasyon para sa dalawa, lalo na't sila ay nakatayong mag-isa laban sa 128 na mga manika. Magiting na nakipaglaban si Alexia sa mga manikang ito, ngunit ang kanilang mga numero ng cheer at ang kanilang kakayahang madaig ang init at maging ang mga piercing na pag-atake, tumilapon si Alexia sa dingding. Sa gulat ni Silas, naisip ni Alexia na si Elegant ang humihila ng mga string mula sa likuran, dahil sila lang ang may kakayahang gumawa ng mga manika na ito. Ngunit bago nila maihatid ang Code de Grace laban kay Alexia, dumating si Ayato sa tamang oras para sa pagsagip. Sa sandaling nasa relatibong kaligtasan na sila, nagalit si Alexia na pinapasok ni Ayato ang kanyang sarili sa negosyo na wala siyang kinalaman. Gayunman, itinuro ni Ayato na si Alexia ay karapat-dapat na protektahan, tulad ng kung paano niya pinoprotektahan ang iba, kaya naman gusto nitong nasa tabi niya. Bago pa makapagsalita si Alexia, dumating si Silas kasama ang kanyang hukbo ng mga manika at nagpatuloy sa kanyang mga pag-atake, para lamang makita ang lahat ng kanyang umaataking mga robot na agad na nabura. Sa kabila nito, hindi pa tapos si Silas, dahil ipinatawag niya ang natitira sa kanyang walang awa na hukbo upang tapusin sina Ayato at Alexia. Ang mga manika ay walang humpay na umatake,
Ngunit si Ayato ay patuloy na umiiwas sa lahat ng kanilang mga pag-atake ng madali bago ilantad kung anong mga trick ang ginagamit ni Silas para manipulahin ang mga manika. Dahil sa pagkabigo sa paghahayag na ito, inutusan ni Silas ang mga manika na agad na umatake, para lamang magpatotoo sa kanilang mapang wasak na pagkawasak. Sa isang huling pagsisikap na paikuti ng mesa, ipinatawag ni Silas ang reyna ng Ugandan Knuckles. Ang ibig kong sabihin ay mga manika, umaasang gagamitin ang tagiliran nito upang madaig si Ayato. Maliban sa tuluyan niyang binaliwala ang matandang kasabihan, kung gaano sila kalaki, lalo silang nahuhulog. At kaya ang manika ay nahulog ng husto kaya napilitan si Silas na tumakas sa eksena. Dahil sa ayaw niyang pabayaan ang pagkakataong ito na malutas ang isyong ito, nagpasya si Alexia na tulungan si Ayato sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na lumipad, na kung ano mismo ang ginawa nila. Ang mas masahol pa para kay Silas, si Claudia at ang iba pang komite ng pagdidisiplina ay naghihintay sa kanya sa ground para haharapin siya ng legal. Bagamat tapos na ang isyong ito, nagsimulang malagutan ng hininga si Ayato sa aura na nakuha niya mula sa kanyang Servestra. Maliban na ito ay mas matindi kaysa sa kung paano ito ay sa kanyang unang enkwentro sa Orgelox. O kaya parang, dahil ang mga gapos na iyon na bumagsak kay Ayato ay isang sumpa na ibinato sa kanya ng kanyang kapatid na si Haruka noong bata pa siya upang ikulong ang kanyang kapangyarihan bago siya magpaalam. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa iyong karaniwang kaligayahan ng lalaki, kasama si Alexia na hinalinhan na siya ay ligtas. Napansin nga niya ang sumpa nito, na naging dahilan upang malaman niya na gawa iyon ng kanyang kapatid. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi niya alam ang tungkol sa dahilan ni Haruka upang pigilan ang kapangyarihan ng kanyang kapatid, dahil si Mr. Oblivious ay wala ring ideya. Bukod pa riyan, nagkasundo sina Ayato at Alexia na magkasamang sumali sa Phoenix Fiesta matapos ang maikling pagtatalo na nagpapula kay Alexia, at hindi ko ibig sabihin na nagiging komunista si Alexia. Bagamat matahimik sina Alexia at Ayato, si Silas ay abala sa pagtakbo para sa kanyang buhay at nauwi lamang sa pag-atake ni Claudia, na lumabas na nagpaplano kay Yabuki na bigyan sila ng pabor kay Elegant sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming impormasyon mula sa kanya hanggat maaari. Ang hindi nila alam o kung ano ang hindi nila pinansin ay ang katotohanan na sila ay nasa ilalim ng surveillance ng dalawang batang babae na nagtatrabaho para kay Elegant. Malamang. Kinabukasan sa Hotel Elnov, sumali si Claudia sa pulong kasama ang iba pang pangulo ng konseho ng mag-aaral mula sa iba pang akademya tulad ng DORC, ibig kong sabihin ay Dirk mula sa Lwolf Black, Shuma mula sa Elegant, Fan Shinlu mula sa Geelong, at Ernest mula sa Gerard Worth. Ang tanging kulang ay si Sylvia mula sa Queenvale, na ayon kay Claudia, naglilibot sa Europa na parang isang diva. Bago maging masama ang mga bagay-bagay sa pagitan nina Ernest at Dirk dahil sa magkaibang opinyon nila kay Sylvia, tinapos ni Shinlo ang argumento sa pamamagitan ng pagbabago ng mga paksa bago nagbanta na sasali sa away. Noon lamang tinanong ni Dirk si Claudia tungkol sa deal na ginawa niya kay Elegant para bumuo ng bagong uri ng locks, na ipinaliwanag ni Claudia na ito ay isang opisyal na kooperasyon sa pagitan ng dalawang akademya bilang magkapantay. Ngunit nang magsimulang magtaka si Shinlo tungkol sa dahilan kung bakit kailangang pakilusin ni Seidokan ang mga Shadow Stars. Nagpasya si Claudia na balewalain ang paksa habang naisip ni Ernest na pinakamahusay na magsimula sa pulong para lamang talakayin ni Shouma ang paghawak ng artificial intelligence sa fiesta sa ibang lugar. Si Ayato ay nagmamadali upang hindi mabalisa si Alexia nang hindi sinasadyang masumpungan niya ang sarili ni Tuto na si Trina, nang hindi sinasadyang masumpungan niya ang sarili sa pagbabalik tanaw kay Tuto Kirin. Humingi ng paumanhin si Ayato sa kanyang kawalang ingat. Pagkatapos ay kinuha ang isang maliit na piraso ng kahoy sa kanyang buhok bago nagdahilan si Kirin na lumapit sa kanyang galit na propesor. Para naman kay Mr. Airhead, naalala niyang nasa bingit na siya ni Alexia na gawing smoked steak. Sa katunayan, sinubukan niyang gawin iyon sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanya gamit ang kanyang mga kasanayan at pagsasanay, ngunit nagawa ni Ayato na patunayan ang kanyang katapangan kahit na inakala ni Alexia na nahuli siya nito na nakababa ang kanyang pantalon, para lamang makita ang kanyang sarili na lubos na natalo. Bagamat humanga sa kanyang husay, nag-aalala si Alexia sa posibilidad na madalas gamitin ni Ayato ang kanyang buong kapangyarihan sa fiesta, lalo na nang siya ay nahimatay kahapon. Si Ayato, sa kabilang banda, ay tiyak na hindi siya gagawa ng ganoong hakbang, dahil karamihan sa mga kalahok ay hindi malapit sa pagiging pare-pareho sa kakayahan ni Alexia. Bagamat natutuwa na marinig na nag-aalala si Alexia sa mga taong tulad ni na Ernest at Sean Lee. Sa parehong tala, sinabi ni Ayato ang katotohanan na narinig niya ang tungkol sa isang hayop ng isang manlalaban na tinatawag na Ophelia,
na nagdala ng ilang mga traumatikong alaala kay Alexia sa isang segundo bago ito inalis upang manatiling nakatuon sa kanilang sarili sa halip. Pagkatapos ng lahat, kumpiyansa si Alexia na ang mga kasanayan ni Ayato ay hindi gaanong kilala, kung mayroon man, kaya dapat na magsilbi ito sa kanilang kalamangan, kahit na ang katotohanan na hawak niya si Silvestra ay kaalaman na ngayon ng publiko. Tiniyak ni Alexia na sasabihin niya kay Ayato na hindi niya dapat isali ang kanyang sarili sa anumang walang kabuluhang mga tunggalian, na talagang hindi isang foreshadowing ng kung ano ang darating. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni na Alexia at Ayato ang kanilang mga sarili na nakikipagkita kay Lester at sinabi kung saan nagalit ang huli na ninanakaw ni Alexia ang kanyang lalaki mula sa kanya, pati na rin ang pag-akusa sa kanya ng iba pang mga bagay na kilala ng mga lalaking may kulturang tulad mo, na naging dahilan upang mag-react si Alexia. Sa kabilang banda, gumaan ang loob ni Ayato nang malaman na ganap na gumaling si Lester pagkatapos ng insidenteng iyon, pati na rin ang pakikipagsosyo kay Saya para sa papasok na fiesta. Habang si Lester ay pumasok upang pasalamatan ng maayos si Ayato sa pagligtas sa kanya mula sa insidenteng iyon kasama si Silas. Sabay-sabay na dumating si Claudia kasama sina Camila at Ernesto mula kay Elecant upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa bagong deal na ginawa ng dalawang akademya upang bumuo ng isang bagong uri ng Lux bilang kapalit. Ayon kay Alexia, na sinisingil si Elecant sa insidente ni Silas. Si Claudia at ang kanyang mga bisita, gayunpaman, ay itinanggi ang pangangatwiran na ito, dahil sinabi ni Ernesto na iginiit niya na nakikita niya ng personal ang Sidokan Academy. Ang pagkasabik niya sa mga ginawa ni Ayato noong insidente kay Silas ang nag-trigger kina Alexia at Saya, ngunit hindi iyon naging hadlang sa pagbulong niya sa kanyang tainga na hindi na magiging maayos ang mga bagay sa susunod na pagkakataon bago papalitan sina Alexia at Saya mula sa pagiging hindi mapalagay sa paligid niya tungo sa tahasang pagalit pagkatapos halikan si Ayato sa pisngi. Nang makita ang pagpapakitang ito ng walang katotohanang pag-uugali, ginampanan ni Camila ang papel ng isang magulang na ikinahihiya ng kanilang mid-child, na naghibago naging interesado sa baril ni Saya dahil siya ay Amerikano. Ang interes na ito ay hindi nagtagal, o hindi rin ito tumagal ng ilang segundo. Bago sinimulang letsyonin ni Camila si Saya dahil sa pagmamayari ng naturang basura na luma na 10 taon na ang nakalilipas, nang malaman niya na si Saya ay anak ni Propesor Sasamiya, lalo pa niya itong inihaw at tumangging humingi ng tawad dahil itinatabi niya ang pangkat ni Elecant at Fervius. Nang ipilit ni Saya na humingi siya ng tawad, pumasok si Ernesto para banggitin na ang tanging paraan para pilitin si Camila na gawin iyon ay sa pamamagitan ng paparating na Phoenix Fiesta. Ngayong wala na ang mga panauhin, idineklara ni Saya ang kanyang lahi sa Deathrace sa Phoenix Fiesta, gayon din ang kanyang pagnanais na sumali dito si Ayato, na napunta gaya ng inaasahan mo. Sa sandaling nasa labas na sila ng pasilidad ng pagsasanay, mas naging interesado si Ernesto sa paghatak ng iba pang mga stunt upang makamit ang kanyang sariling pangarap. Kinaumagahan, kinuha ni Ayato ang leksyon mula kay Yabuki tungkol sa iba't ibang grupo na umiiral sa Elecant, ang kanilang mga katangian, at ang mga hamon na kanilang kinakaharap, bago nakita ang kanyang sarili na si Kirin ay sasampalin ng kanyang tiyuhin, si Koichiro Tudo, na napagkamalan kung guro niya noon. Dahil siya ang lalaking may walang katapusang aura, pumasok si Ayato upang ipagtanggol ang batang babae, at kahit na ang pag-iisip na isinasangkot niya ang kanyang sarili sa mga usapin ng pamilya ay hindi makapigil sa kanya na ipakita ang kanyang sarili bilang isang tiyad. Matapos makita kung gaano kalakas ang paghawak ni Ayato kay Silvestra, nagpa siya si Koichiro na sumunod sa hindi kailanman pananakit kay Kirin. Oh, huwag kang umasa. Dahil inilagay ni Koichiro si Ayato sa isang nalalapit na tunggalian kay Kirin upang tuparin niya ang kanyang pangako. Naiwan na walang ibang pagpipilian, pinilit ni Kirin, kasama si Ayato, na nag-aatubili na tanggapin ang tunggalian kay Kirin. Sa oras na sila ay ganap na nakatuon sa tunggalian na ito, dumating si Alexia upang magpatotoo sa kanyang anak na sumasali sa isang hindi kinakailangang tunggalian. Ang higit na ikinagulat niya ay kahit na ang tunggalian na ito ay matagal na, at na si Ayato ay may kakayahang magbasa ng mga nakakasakit at nagtatanggol na galaw ng kanyang mga kalaban, ang tunggalian ay nananatiling hindi tiyak. Habang papalapit na ang panahon ng kanyang sumpa, nagpa siya si Ayato na masira, na sa huli ay nakuha niya. Para matalo sa tunggalian. Bagamat natapos ito ng maayos para kay Kirin, kailangan na ngayon ni Ayato na ipaliwanag kay Alexia kung bakit niya nakuha ang kanyang sarili na makipaglaban sa pinakamahusay na dweller sa Sidokan. Sa katunayan, kinailangan ni Kirin na sundin ang pangunguna ng kanyang tiyuhin upang makakuha ng isang rank, kahit na ito ay dumating sa gastos ng kanyang sariling pagpapahalaga sa sarili. Ngayong nag-iisa sina Ayato at Alexia, inaasahan ni Ayato ang kanyang sarili na sisigawan siya ni Alexia,
para lang talagang ipagmalaki siya ng huli dahil nakatayo siya sa tabi ni Kirin laban sa kanyang mapangabusong tiyuhin. Gayunpaman, hindi niya maiwasang banggitin na galit siya sa kanya dahil lamang sa pagkatalo niya sa duel na ito, dahil naisip niya na si Ayato ang tanging tao na talagang magkakaroon ng pagkakataon laban kay Kirin, na talagang 13. Maliban kay Kirin, hindi kayang talunin ni Alexia ang dalawa pang tao sa kanyang kasalukuyang antas, na sina Claudia at Ayato. Bagamat parang hindi siya, si Claudia talaga ang rank 2 sa Seidokan, salamat sa kanyang foresight. Ang dahilan kung bakit isa si Kirin sa rank, gayunpaman, ay ang katotohanang hindi siya gumagamit ng Orgelocks. Ngayong alam na ng publiko ang mga kakayahan ni Ayato, pinili ni Alexia na gawing muli ang kanilang game plan mula sa simula kapag nakuha na niya ang kanyang bagong school badge, iyon ay. Ngayong tapos na siya sa pakikipagpulong kay Alexia, kinailangan ni Ayato na makipagkita kay Claudia para makakuha ng bagong emblem ng paaralan sa pool ng paaralan, kung saan siya ang may pinaka nakikitang kasuotan. Sa sandaling ibinigay niya sa kanya ang hiniling nito, dinala ni Claudia ang kanilang tunggalian kay Kirin, pati na rin ang katotohanan na alam niyang si Koichiro ang nasa likod nito. Na pagkatapos ng lahat, si Koichiro ay kilala bilang isang troublemaker na empleyado ng parent company ng Seidokan Academy, na salamat sa kanyang mga koneksyon at katayuan, ay naging halos hindi mahawakan. Upang matiyak na makakakuha siya ng pwesto sa executive board, nagpa siya siyang mamuhunan sa kanyang pamangkin sa lahat ng nakuha niya. Sa kanyang bahagi, naniniwala si Claudia na si Kirin ay walang sariling agenda at malamang na mabigo ang kanyang tiyuhin na makuha ang marangyang posisyon dahil sa pagkakaroon ng sariling interes. Kung gaano karami ang alam ni Claudia, ito ay dahil ang kanyang sariling ina ay dumaan sa impyerno at pabalik upang makarating doon. Nang makalabas na siya sa pool, nag-isip si Ayato ng sagot kung ano ang dapat niyang gawin tungkol kay Kirin kapag nabangga siya nito. Sa katunayan, pumasok si Kirin para magpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng kamay para mapagaan ang magaspang na pakikitungo sa kanya ng kanyang tiyuhin. Bago iyon makasagot ng maayos ni Ayato, kailangan niyang tiyakin na haharapin niya si Yabuki at ang mga lalaki na nakikinig sa kanila, na nagpa siya sa kanya na makipag-usap ng maayos sa batang babae habang naglalakad. Habang ginagawa nila, hindi niya maiwasang kausapin si Kirin tungkol sa kasaysayan at pagiging espadahan ng pamilya nito. Bilang kapalit, naisip ni Kirin na si Ayato ay gumagamit din ng ilang uri ng sinaunang swordsmanship, batay sa kanyang mga galaw at paninindigan. Hindi nagtagal, sa wakas ay naging komportable na si Kirin matapos malaman na si Ayato ay interesado sa Kenjutsu, dahil iyon ang tanging bagay na siya ay mahusay. Bago magpatuloy sa pagbibigay sa sarili ng isang L pagkatapos ng isa, nang tanungin tungkol sa kung ano ang kanyang ipinaglalaban, sinagot ni Kirin na ito ay upang iligtas ang kanyang ama. Ito ay hindi malinaw kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit ako bet siya ay nawala ang kanyang sarili sa kanyang paraan upang makakuha ng gatas. Gayunpaman, upang makamit ang kanyang layunin, pumayag siyang humingi ng tulong sa kanyang tiyuhin, kahit na masyadong malupit ang pakikitungo at pagdidisiplina nito, na naging sanhi ng pagkamuhi nito kay Jen Estela. Sa kabila nito, naging mabait si Ayato upang talakayin kung interesado siyang samahan siya sa kanyang pagsasanay sa umaga, kaya't masayang umalis si Kirin pagkatapos tanggapin ang kanyang alok. Ang mga bagay ay hindi pa tapos para kay Ayato, gayunpaman, dahil siya ay natakot kay Seiya, na nagpatuloy sa pagsasakal sa kanya upang malaman kung sino ang babaeng iyon, hanggang sa napagtanto niya na medyo sinasakal niya ang mahirap na lalaki. Bukod sa sobrang pagpapakita ng pagmamahal na ito o kung ano man ang gusto mong itawag dito, talagang hinahanap ni Saya si Ayato para marinig ang sagot niya tungkol sa pagiging tag partner niya para sa nalalapit na Phoenix Fiesta, para lang marinig na pupunta pa rin si Ayato kay Alexia. Nalaman din ni Saya na ang babaeng kasama ni Ayato kanina ay walang iba kundi si Kirin Tudo, na nagparamdam sa kanya ng selos, ngunit sa lahat ng maling dahilan. Upang iangat ang kanyang espiritu, binanggit ni Ayato na sumali si Kirin sa akademya upang tulungan ang kanyang ama, tulad ni Saya. Kinaumagahan, sumugod si Alexia sa restaurant ng paaralan upang malaman ang tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Kirin kahapon, ngunit nakita niya ang kanyang sarili na hindi sinasadyang umorder ng isang plato ng maanghang na curry upang kainin ito sa parehong mesa ni Ayato, na tiniyak sa kanya na sila ay nagsasanay at nag-sparring ng maaga, sa umaga mula nang magkakilala sila kahapon. Bagamat sinabi niyang hindi siya naabala niyan, talagang naabala si Alexia kaya't ipinagpatuloy niya ang pagkain sa kanya sa ibabaw ng maanghang na curry sa kabila ng mga babala ni Ayato. Nang makitang malinaw na hindi na siya makakagat, naging mabait si Ayato na nagmungkahi na magpalit sila ng mga plato, dahil hindi gaanong maanghang ang kanyang curry kaysa sa kanya. Naatubili namang pumayag si Alexia. Natuwa siya sa masarap na lasa ng kanyang bagong plato,
ngunit napunta si Ayato sa bingit ng pagkanta ng Big Enough. Matapos mapagtanto kung gaano kainat ang pagkain sa ibang lugar, ginising ni Camila si Ernesto mula sa kanyang pagkakatulog upang sabihin sa kanya na ang mga Tenorio ay gumagalaw, ngunit nalaman lamang ni Ernesto na alam na iyon ni Ernesta. At ngayon ay malapit na niyang subaybayan ang mga ito. Habang ginagawa niya, napansin niya ang pagsasanay ni Kirin kasama si Ayato ng madaling araw. Sa kasamaang palad para kay Camila, hindi pa dumarating ang oras para hilahin ang kanyang magnum opus laban sa kanila, kaya kailangan niyang maghintay hanggang sa tuluyang dumating ang pagkakataon. Sa ngayon, hindi napigilan ni Ayato na asarin si Kirin tungkol sa posibilidad na mawalan siya ng landas sa hamog na ito bago mapansin ng dalawa na may paparating na banta, lalo na pagkatapos makarating sa dead end. Napapaligiran at nalampasan ang bilang, si Ayato at Kirin ay gumawa ng malinaw na pagpili. Nang sinubukan ni Ayato na itaboy ang pag-atake ng halimaw, napagtanto niya na paulit-ulit nilang mabubuhay muli ang nawala nilang mga paa. Nang makita ito, pinili ni Kirin na ipagpatuloy ang pagputol sa mga halimaw habang muling binubuhay hanggang sa masira niya ang kanilang core, na naging dahilan upang tumakas ang iba pang mga halimaw. Sa oras na naisip ni Ayato na ang halimaw na ito ay dapat na nilikha ni Elegant, siya at si Kirin ay inatake muli. Iniwan ang lupa upang gumuho sa ilalim ni Ayato, sinubukan ni Kirin na hilahin siya pataas, para lamang sa kanyang sarili na madulas sa loob ng hukay sa tabi ni Ayato. Nang makita ito mula sa kanilang monitor, nagpa siya sina Camila at Ernesta na lumipat sa akto ng kanilang operasyon. Sa kabutihang palad para kay Ayato at Kirin, sa ngayon, ligtas silang nakarating ng ilang segundo nang inatake sila ng isang napakalaking butiki mula sa ilalim ng tubig. Naitaboy ni Ayato ang unang pag-atake ng dragon, ngunit natigil pa rin sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Dahil dito, iminungkahi ni Kirin na bitawan siya ni Ayato, dahil ayaw na niyang bayaran ng iba ang presyo ng kanyang sarili bilang pabigat. Ngunit tumanggi si Ayato, dahil tiniyak niya sa kanya na maayos ang lahat. Ang sumunod na ginawa niya ay hinila ang kanyang serve extra upang lumikha ng isang lugar para sa kanyang sarili at kay Kirin na makatayo bago magplano ng kanilang susunod na hakbang laban sa tila hindi mapatay na behemoth na ito, na humantong sa kanya upang gamitin ang lahat ng kanyang prana sa kanyang sandata upang palawakin ito at sirain ang halimaw at ang core nito ng buo. Ngunit ito ay dumating sa halaga ng pag-trigger ng kanyang sumpa. Maya-maya pa ay nalaman ni Kirin ang tungkol sa limitasyon ni Ayato pati na rin ang dahilan nito para makipag-away, na nagpakahulugan sa kanya na si Ayato ay umiibig kay Alexia, kahit na tinanggihan iyon ng lalaki. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon, gayunpaman, ay ang rescue squad ay tumatagal ng mahabang panahon upang iligtas sila. Sa kabilang banda, nagkaroon ng pagkakataon si Ayato na matuto ng higit patungkol sa kung ano ang nagbunsod sa kanyang ama na mabilanggo, ang kanyang mga panghihinayang, at ang mga matinding hakbang na ginawa niya para lumakas. Hindi sumang-ayon si Ayato sa kanya, dahil nilinaw niya na mapapaso siya kung patuloy niyang gagawin ang kanyang kasalukuyang moto. Tiniyak din sa kanya ni Ayato na palaging may mga tao sa tabi niya upang matiyak na mas malapit siya sa pagkamit ng kanyang layunin. Bago pa man masabi, napagtanto ng dalawa na nakatitig sila sa isa't isa sa kanilang undies, kaya bumalik sila sa kanilang katinoan ng ilang sandali ay dumating na ang rescue squad. Nang maglaon sa araw na iyon, muling nakipagkita si Kirin sa kanyang tiyuhin, kung saan nalungkot siya nang malaman niya na mas nag-aalala siya kay Kirin Tudo bilang magamit upang makamit ang kanyang sariling mga layunin. Nang tumanggi si Kirin na sumunod sa utos ng kanyang tiyuhin na ilayo ang sarili kay Ayato, sinampal siya ni Koichiro at mas lalo siyang nagalit nang siya ay tumayo sa lubos na pagsuway nang magsimula itong ipaalala sa kanya na wala siya kung wala siya bago sinubukang suntukin siya, ngunit napag-alaman na hindi niloloko ni Kirin ang sarili niyang pagdedesisyong magduel. Mula sa puntong ito, mabuti man o mas masahol pa, kung naisip mo na makikipagduel siya kay Ayato, hayaan mo akong sabihin sa iyo na tama ka. Para kay Kirin, ang pakikipagduel kay Ayato ay ang kanyang unang hakbang upang iukit ang kanyang sariling landas mula sa malayo. Sina Alexia, Lester, Claudia, Saya, at Yabuki ay nanonood din ng tunggalian na ito. Sa kabila ng mga alalahanin ni Alexia na maaaring matalo si Ayato, tiniyak ni Saya sa kanya na nanalo siya laban sa mas malalakas na kalaban kaysa kay Kirin, katulad ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Haruka. Ibinunyag din ni Lester na hiniling sa kanya ni Ayato na pahiramin siya ng Lux, kaya naisip niya na dapat may plano siya. Dahil doon, nagsimula ang tunggalian, kung saan si Ayato ay patuloy na umiwas sa mga pag-atake ni Kirin ng may kasanayan. Dahil ang magkabilang panig ay nasa sabik sa kaalaman ng mga bagong pattern ng mga kasanayan na kanilang inihayag, ang magkabilang panig ay nagpa siya na gawin ang lahat ngayon.
Maliban na si Ayato ay nagsimulang manguna sa unang pagkakataon salamat sa iba't ibang mga kasanayan na mayroon siya, kabilang ang kamay sa kamay na labanan, na sa huli ay nakuha niya ang panalo. Habang nagpapahinga si Ayato kasama sina Alexia at Saya, dumating si Claudia na may kasamang sorpresang panauhin, si Kirin, na gustong sumama kina Alexia at Ayato sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay. Sa labis na pagtataka niya na hindi sinabi ni Ayato sa kanya ang tungkol sa balitang ito, nag-atubili din siyang tanggapin iyon. Kaya't nakipagtalo siya kay Saya. Bago pa man pumayag si Ayato na sumali si Kirin sa kanilang pagsasanay, nagsimulang kumatok si Koichiro sa pinto ng agresibong pumasok sa silid. Pinayagan siya ni Kirin, para lang iangat ni Koichiro ang braso nito laban sa kanya. Natural, si Ayato ang muling nagdepensa sa kanya, ngunit nagsimulang magbanta si Koichiro na sirain ang reputasyon ni Kirin sa buong academy. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Claudia na pumasok sa pamamagitan ng tahasang pagbabanta na papanghinain ang lahat ng kanyang pagsisikap na makapasok sa Integrated Enterprise Foundation. Nang marinig ito, umalis si Koichiro sa eksena nang walang sinasabi. Gayunpaman, iginiit ni Kirin na nagpapasalamat pa rin siya sa lahat ng pagsusumikap nito na maabot siya kung nasaan siya ngayon. Sa sandaling umalis si Koichiro at pumayag si Ayato na payagan siyang sumali sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay, si Kirin ay humingi sa kanya ng 2 pabor, na nagbago sa pagtawag sa isa't isa sa kanilang mga unang pangalan, na sinang-ayunan ni Ayato. Sa ibang lugar, sinusubaybayan ni Camila at Ernesta kung paano nalipol ng isa sa kanilang mga robot ang 2 Gen Estela. Ibinunyag din ni Ernesta na nakakuha siya ng ilang impormasyon tungkol sa mga lakas ni Ayato, kaya napahanga si Camila sa kung paano nila nagawang tamaan ng isang bato ang 2 ibon. At tiyaking handa na ang kanyang 2 robot na sina RD at RMC para sa darating na kapistahan. Bumalik sa Seidokan, sinimulan ni Kirin ang kanyang pagsasanay kasama si Saya, kung saan sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, nabigo pa rin silang makalapit sa mga marka ni Ayato at Alexia. Sa cafeteria ng academy, nagulat si Ayato nang makita ang isang batang babae na nagbibigay sa kanya ng celebrity treatment sa pamamagitan ng paghingi sa kanya ng autograph. Siyempre, hindi ganoon kabait sina Alexia at Saya, dahil akala nila, magiging problema iyon para sa isang chick magnet na tulad niya. Ngunit may katuturan kung bakit nakakuha siya ng ganoon karaming atensyon pagkatapos na tumaas mula sa pagiging isang hindi malinaw at hindi kilalang unranked na estudyante tungo sa rank 1 fighter sa Seidokan at isang swoop. Ayon kay Yabuki, maging ang pagsikat ni Alexia ay naging kapana-panabik para sa kanya tulad ng para kay Ayato at Kirin. Kaya't pinigilan niya ang kanyang sarili sa pakikipag-usap sa sino man hanggang sa makilala niya si Ayato. Upang patunayan ang kanyang punto, ipinakita niya kay Ayato na ang kanyang autograph ay ipina-auction na ngayon. Bukod sa mga pagtatangka ni Saya at Kirin na ipakita ang kanilang sarili bilang mga tagahanga din ni Ayato, mas mahalaga na manatiling mulat sa mga hamon na naghihintay sa kanila sa darating na kaganapan, lalo na si Saya, na sabik pa ring ipaghiganti ang pangalan ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagkatalo kay Camila. Kaya naman, nagpa siya si Saya na sumali sa event kasama si Kirin bilang kanyang tag partner, isang katotohanang hindi napigilan ni Alexia na magkomento kung paano sila nagkasama, para lang kutsain ni Saya si Alexia sa paraang ginawa niya kay Ayato noon. Sinubukan ni Ayato na banggitin kung ano ang kulang sa koponan ni Saya, kaya napagpasyahan ng huli na laktawan niya ang pagsasanay bukas upang mas makihalubilo kay Kirin. Kabalintunaan, si Saya ay walang ideya sa kung ano ang gagawin upang makihalubilo, dahil hindi siya isang sosyal na tao sa simula, at gayon din si Kirin. Sa kanyang pagtataka, pagkatapos na makapag-isip-isip, ang dalawa ay nagpasya na mag-shopping ng magkasama. Natiyak na hindi dahil hindi si Saya ang babaeng bersyon ng Zoro mula sa One Piece. Sa anime na ito, dahil malapit na ang kaarawan ng kanyang ama, naisip ni Saya na magandang ideya na bigyan siya ng regalo, kaya naman sabik din si Kirin na tumulong. Ang problema, ang ama ni Saya ay hindi nagsusuot ng necktie, hindi umiinom, at walang paboritong pagkain lalo na. Upang makakuha ng ideya kung paano eksaktong tumulong, naupo si Kirin sa parke kasama si Saya at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang higit patungkol sa kanyang sariling ama, kung saan tumugon si Saya na ang kanyang ama ay isang baliw na siyentipiko na nagbibigay ng kanyang mga baril bawat taon mula noong siya ay bata pa. Biglang hiniling ni Saya kay Kirin na tulungan siyang makarating sa isang tiyak na destinasyon. Pagkatapos lamang maglakad sa makipot at mapanganib na mga kalye tulad ng sa downtown Detroit, naisip ni Kirin na nakarating sila sa isang tindahan ng baril na nagbebenta ng mga ginamit na armas at ilegal na mga kalakal. Matapos kunin ang kanyang napiling sandata, kitang-kitang nakangiti si Saya sa unang pagkakataon sa palabas, dahil ang armas na nakuha niya ay katulad ng pananaliksik at layunin ng kanyang ama. Ngayong nakuha na ni Saya ang gusto niya,
Oras na para tulungan ni Saya si Kirin na makuha ang gusto niya. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, nagpa siya si Kirin na hilingin kay Saya na turuan siyang lumangoy dahil gusto niyang makita siya ni Ayato sa mas magandang liwanag. Sa kanyang bahagi, hindi maiwasan ni Saya na respetuhin si Kirin para sa kanyang determinasyon na maging mas mahusay, dahil tiniyak niya kay Kirin na tiyak na makikita siya ni Ayato sa mabuting liwanag hanggat patuloy niyang ginagawa ang kanyang makakaya. Bago si Saya ay kumuha ng maiinom para sa kanyang sarili at para kay Kirin habang wala si Saya, pinilit ni Kirin ang kanyang kahilingan na magpatuloy sa pagsasanay ng mag-isa, hanggang sa nabangga niya ang isang batang babae na tinatawag na Violet na nakahiga sa tubig. Sa kabila ng kanyang hindi mabilang na paghingi ng tawad, si Violet ay nanatiling galit na galit kaya hinamon niya si Kirin sa isang tunggalian bago malaman kung sino siya. Noon lang ibinaba ni Violet ang brutalidad ng kanyang tono kay Kirin hanggang sa malaman niyang sinusubukan lang pala ng huli na matutong lumangoy. Noon lang, binalik ni Violet ang pang-iinsalto kay Kirin dahil sa kawalan nito ng kakayahan na lumangoy bago siya yayaing mag-splish-splash sa ilang sulok ng pool. Bago pa siya makapagsalita, inatake siya ni Saya mula sa malayo dahil sa pagiging walang galang sa kanyang kaibigan. Sa kabila ng pagiging unranked, si Saya ay hindi kasing apologetic ng kanyang partner. Kung mayroon man, sabik si Saya na ilagay ang mayabang na nagsisiwalat na si Violet na ito sa kanyang lugar, anuman ang pagkakaiba sa kanilang katayuan. Dahil dito, pumayag siyang makipagduel sa kanya. Natapos ang tunggalian na ito ng kasing bilis ng pagsisimula nito, kung saan pinalayas ni Saya si Violet bago pa man mailabas ng huli ang kanyang sandata, kaya nanalo sa tunggalian ng walang pawis. Nang maglaon sa araw na iyon, tinuruan ni Saya si Kirin na laging manindigan para sa sarili at huwag hayaan ang mga tulad ni Violet na kutsain siya ng ganoon muli. Upang magawa iyon, nilinaw ni Saya na kailangang magkaroon ng kaunting pagmamalaki si Kirin. Bagamat natuwa si Kirin na marinig iyon, mas natuwa pa siya nang malaman na pinili siya ni Saya bilang kanyang tag partner para sa kanyang talento, strategic compatibility, sense of purpose, at higit sa lahat, hawak niya ang parehong espada bilang Ayato. Sa huli, hiniling ni Saya na tawagan nila ang isa't isa sa kanilang unang pangalan, na sinang-ayunan naman ni Kirin. Kinabukasan, natahimik sina Alexia at Ayato sa kanilang pagganap at pagsasanay, dahil ang kanilang impression improvement ay hindi maaaring makamit sa isang araw. Hindi lang sina Saya at Kirin ang natuwa sa kanilang bonding. Sa katunayan, ibinunyag ni Claudia kay Yabuki na masaya rin siya na maraming kalahok sa nalalapit na kapistahan. Higit sa lahat para sa kanila, sina Alexia at Ayato ay pinalad na tumakbo para sa finals, salamat sa pagkakalagay sa isang paborableng blow. Bagamat optimistiko si Yabuki para sa mga pangyayaring ito, wala si Claudia sa parehong pahina, dahil may potensyal na karibal na paksyon para sa kanila sa pagdiriwang na ito na tinatawag na Arlequin mula sa LeWolf, na pinamumunuan ni Irene Uzols, na nais ni Claudia na maiwasan ng mga manlalaro ng si Dokkan na harapin siya. Sa katunayan, sina Dirk at Corona. Oo, iyon ang pangalan ng babae. Sila ang nagtungo sa detention room ng LeWolf Academy para kumbansihin si Irene na lumahok sa Phoenix Fiesta para lang mapabagsak si Ayato. Walang pakialam si Dirk kung nanalo si Irene sa pista o hindi, basta mapapaalis niya si Ayato at ang servestre nito. Sa kanyang bahagi, pumayag si Irene na makilahok matapos makumpirma na walang ginawang nakakatawa si Dirk sa kanyang kapatid. Ate, kaya nakakakuha ng kanyang kalayaan sa ngayon. Sa wakas, nagsimula ang pinakahihintay na kapistahan pagkatapos ng isang magandang seremonya ng pagbubukas kung saan malugod na tinanggap ng steering committee ang lahat ng mga kalahok at binati sila ng magandang kapalaran. Katotohanan ng bagay, si Madiath, ang chairman ng committee, ay nakarating sa kinaroroonan niya pagkatapos hilingin na gawin ito matapos manalo sa isang malaking fiesta. Kaya sa kabila ng kanyang kaakit-akit na personalidad, siya ay isang matigas na tao na napansin si Ayato mula sa lahat ng mga kalahok. Bukod pa riyan, ipinaalam ni Madiath sa mga kalahok na magkakaroon ng ilang mga restrictions sa resources na idaragdag para sa fiesta na ito sa mga autonomous na armas habang pinahihintulutan ang mga kahalili na pumasok, na labis na ikinadismaya ni Saya. Umaasa na ito ay tiyak na haantong sa isang mas sopistikadong fiesta. Ngayong tapos na ang seremonyang ito, nakarating sina Ayato at Alexia sa kanilang venue. Nang malapit na silang magtanghalian, nahanap ni Ayato sina Lester at Randy at inanyayahan silang mananghalian, para lang hindi lang tinanggihan ni Lester ang alok, kundi para linawin na hindi dapat matalo ni Ayato ang sinuman bago sila labanan. Bago gumawa ng anumang reaksyon si Ayato, nakakuha siya kay Saya jump scare, sinundan ni Kirin, na may dalang tanghalian kasama niya. Sa katunayan, si Saya ang nagturo kay Kirin kung paano magluto, kaya gagawin niya itong lunchbox para kay Ayato, na ikinagulat ni Alexia.
Dahil sa ayaw niyang papurihan si Kirin, ibinunyag ni Saya na gumawa din siya ng mas malalaking rice balls kaysa kay Kirin, na naniniwala na mas malaki ang mas mahusay. Kung iisipin, si Saya ay hindi lamang Amerikano sa puso, ngunit isang Texan upang maging mas tiyak. Iginiit pa rin niya na tapikin ni Ayato ang kanyang ulo. Sa oras na ang lahat ay natapos na kumain ng kanilang tanghalian at si Saya ay naging kasing busog ng isang 9 na buwang buntis mula sa dami ng kanyang kinain, napagtanto ni Ayato na oras na magsisimula ang unang laban, na kung saan ay magkomento sa pamamagitan ng Miko Yones at Famti Tram, na ipinakilala sa lahat ang schedule at mga patakaran ng fiesta na ito. Si Ayato at ang kanyang Alexia, sa kabilang banda, ay alam kung sino ang kanilang mga kalaban at nangako na gagawin niya ang lahat para manalo. Ang kanilang unang laban ay ang pangalawa ng araw sa buong paligsahan na ito, at labis na inaabangan ng publiko na makita kung paano sila magpe-perform sa fiesta na ito. Sa katunayan, ayaw magpigil ni Ayato sa kanyang unang laban na siya ay nag-iisang nanalo sa pag-ikot ng mag-isa ng kasing bilis ng pagsisimula ng pag-ikot, kaya iniwan ang publiko at mga komentarista na parang namangha sa kanilang nasaksihan. Sa kabilang banda, nasiyahan sina Ayato at Alexia na pinanatili nila ang kanilang pattern ng pagtutulungan at ang lahat ng limitasyon ni Ayato na nakatago sa publiko, ngunit kailangan pa rin nilang harapin ang mga panayam na nasa unahan lang nila. Nang matapos na nila iyon, nagulat ang dalawa nang makitang pumunta si Yabuki sa kanilang venue hindi para pasayahin sila, kundi para ipaalam sa kanila ang tungkol sa match 3 na magiging laban kay Elegant. Sa kasamaang palad para kay Saya, wala siyang matutunan tungkol doon dahil pinasara ni Elegant si Yabuki mula sa simula, kung saan naisip ni Alexia na siya ay pagkatapos na pumasa ang mga kalahok. Hindi na sila naghintay ng matagal dahil ipinadala ni Elegant ang parehong RD at RMC na sina Akoldi at Rimzy laban sa dalawang kalahok mula sa La Wolf. Sa kanilang sorpresa, binigyan sila ni Oldie ng 1 minuto upang atakihin siya ayon sa gusto nila, ngunit inaatake lamang ni Rimzy dahil sa kanyang pagpapakita ng katangahan bago nagpas siyang sundin ang ipinangako ni Oldie. Sumang-ayon ang mga kalahok sa La Wolf na tanggapin ang kanilang kasunduan. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap na maabot ang anumang tama sa kanilang mga kalaban, nabigo ang dalawa. Sa huli, ngayon ay oras na para kina Oldie at Rimzy na gumawa ng kanilang hakbang, na nag-iwan kay Saya, tulad ng iba, sa pagkamangha sa pagpapakita ng puwersang ito ni Camila at Ernesta. Si Saya sa partikular ay nagsimulang mapagtanto ang problema na makikita niya sa kanyang sarili kung siya nga. Bilang karagdagan, ang kanyang ama, si Suchiro, ay nakipag-ugnayan sa kanya ng malakas upang ipahayag kung gaano siya humanga sa dalawang puppet na ito bago batiin si Ayato at tinanong ang kanyang anak kung natanggap nito ang pinakabagong baril na ginawa niya para sa kanya. Bagamat hindi pa ito natatanggap ni Saya, nanatiling tiwala si Sukiro na maaaring manalo si Saya hanggat ginagamit niya ang alinman sa kanyang mga armas. Habang nagpunta sina Saya at Kirin sa customs at Yabuki sa press conference, nagpa siya sina Ayato at Alexia na samantalahin ang pagkakataong ito para magsanay. Ipinagmamalaki naman ni Ernesta ang tagumpay na nakuha ng kanyang mga puppet bago nahanap ang kanyang sarili na pinapawi ang tensyon sa pagitan ni Oldie at Rimzy. Nang magsimulang magtaka si Oldie kung bakit kaya siyang talunin ni Rimzy ng madali sa kabila ng pareho silang na program na magkaroon ng parehong lakas, sinagot ni Ernesta na likas iyon sa kababaihan. Ang hindi sinabi ni Ernesta sa kanya, gayunpaman, ay ang katotohanan na si Rimzy ang kanyang limiter. Nang matapos si Ayato at ang prinsesa sa kanilang pagsasanay, nagmadali silang manood ng susunod na laban. Sa oras na napagtanto ni Ayato na hindi nila magagawa ito, nakita nila ang isang scuffle na nagaganap sa kabilang bahagi ng kalye. Kaya't nagpa siya silang maging isang maliit na ilong tungkol dito. Si Irene pala ang dahilan ng kaguluhang ito. Bago niya namalayan, nakita niya si Ayato sa harapan niya. Lumapit sa kanya si Julius, kaya nagpa siya siyang ilabas ang kanyang orange na si Lux bago pa siya makakilos. Nabaligtad ang pagkatao ni Irene nang dumating ang kapatid na si Priscilla para i-lecture sa kanya ang kahalagahan ng hindi masangkot sa gulo bago humingi ng tawad kina Ayato at Alexia sa mga pagkakamali ng kanyang kapatid habang pinipilit si Irene na sumunod. Ngayong umalis na ang magkapatid sa eksena, naalala ni Alexia na pinadalhan siya ni Claudia ng ilang impormasyon tungkol kay Priscilla, na nagsasabing wala nang gaanong tungkol sa kanya sa simula. Kung bakit niya na-provoke si Irene, hindi na-appreciate ni Alexia ang paglapit sa kanya ni Ayato, lalo na't alam niyang siguradong may binabalak ang Wolf. Bago niya maisip ang kanilang hinahabol, naalarma siya ni Ayato na kasisimula pa lang ng laban ni Saya at Kirin. Mauunawaan, galit si Saya na wala si Ayato para bantayan siya, sa kabila ng mga pagtitiyak ni Kirby Kirin na papunta na siya. Higit sa lahat, kailangan munang tumutok ni Saya sa kanyang laban,
kung saan sa kabila ng pagsisikap niya at ng kalaban ni Kirin, nanalo pa rin sina Saya at Kirin. Natural, inakala ng duo na nasiyahan sila sa isang karapat-dapat na shower pagkatapos ng laban na ito. Maliban sa may isa pang laro si Saya na gusto niyang laruin kasama si Kirin, na ipinagbabawal ng Diyos kung magsasalita ako tungkol doon. Para madagdagan pa ang gatong sa apoy doon, pinayagan ni Saya sina Ayato at Alexia na pumasok. Sa kabila ng ganap na walang saplot sa kanilang mga katawan sa ikalimang araw ng torneo, si Alexia ay sabik na mag-isa na lumaban sa pagkakataong ito laban kina Yanan at Yasuga mula sa Queenvale Academy. Tungkol naman sa kinalabasan ng laban, hulaan na lamang kung ano ang gagawin pagkatapos ng laban na ito, nagbalik-balik ng kaunti ang dalawa bago umayo sa pananghalian. Isang tanghalian na dinala ni Alexia sa kanya, upang maging mas tiyak, na masarap kay Ayato, na labis na ikinatuwa niya. Kabalintunaan, kahit si Alexia ay nagseselos kay Saya at Kirin dahil sa pagiging mabuting babae, kaya nakuha ang kanyang hiniling, na nagpahiya sa kanya. Sa huli, hanggang sa punto ay nagpa siya siyang tingnan kung ano ang takbo ng iba pang mga laban, tulad ng kina Lester at Randy, na lumalaban kina Irene at Priscilla, o sa halip ay si Irene at ang kanyang Gravy Sheath. Nang makitang kumakaway si Randy para sirain ang badge ni Priscilla, naparalisa siya ni Irene at siniguro na pinatahimik niya si Lester bago nagpatuloy sa paglalapat ng labis na panggigipit kay Randy na napipensala nito, nawalan ng malay. Bilang tugon, inatake ni Lester si Irene sa lahat ng nakuha niya, at maaari niya itong talunin kung hindi ito nagawang itaboy ni Irene. Dahil dito, napagdesisyonan niyang bunutin ang vampirang nasa kanya para makuha ang kapangyarihan mula kay Priscilla. Sa pamamagitan nito, nagawa ni Irene na ibigay ang lahat ng kanyang lakas laban kay Lester, kung saan hindi lang niya nagawang mawala ang kanyang katawan, ngunit tuwirang pinilit siyang sumuko mula sa kanyang sariling lugar. Nasaksihan ni Ayato ang pagpapakitang ito ng puwersa sa lubos na kawalang paniwala. Sa kabila noon, nagawa pa rin niyang makapasok sa final, at mas sabik si Claudia na batiin ang gwapong binata sa pamamagitan ng paghagod ng sarili sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang oras sa kalidad kasama si Ayato ay kailangang maghintay, dahil si Ayato ay naalerto ni Kirin sa balita na siya ay nawala sa pagsubaybay kay Saya. Bagamat nadismaya si Claudia, hindi niya kayang makitang humihingi ng tawad si Ayato, kaya't napagpasyahan niyang hayaan itong mag-slide ng minsan lang, dahil hindi niya kayang mawala ang isang taong kasing talino ni Saya. Sa gitna ng paghahanap niya sa batang espiritong iyon ng Amerika, nasagasaan ni Ayato si Priscilla, na sinubukan namang tumakas mula sa ilang mga tulisan. Naiwan na walang ibang pagpipilian, dinala ni Ayato ang babae kasama niya sa tuktok ng isang gusali kung saan sila ay wala sa mga mata ng mga thug na ito. Sa katunayan, natagpuan ni Priscilla ang kanyang sarili na inaatake ng mga lalaking ito sa kasino na nakipag-away sa kanyang nakatatandang kapatid na babae ilang araw na ang nakalipas. Bagamat tinawag niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae para sa tulong, si Ayato ay medyo mabilis na sumaklolo. Sa kabila nito, ang kanyang mabuting pagsisikap ay nakuha siya sa malalim na tubig kasama si Irene. Nakararating lamang at ipinapalagay na si Ayato ang banta na sinasabi ng kanyang kapatid at kahit na si Priscilla ay hindi nagsasabi sa kanya na si Ayato ang mabuting tao sa kwento ay maaaring magbago ng isip ni Irene, o kaya naisip ni Ayato, dahil ang paglapit ni Priscilla sa kanyang kapatid na may mas matigas na tono ay naging dahilan upang hindi na bumalik si Irene sa realidad at nangako si Irene sa katotohanan. Naging malinaw ang hugis ng mga bagay nang ihayag sa kanya ni Ayato ang dahilan kung bakit siya naririto, na naging dahilan upang si Irene ay gustong magbayad sa kanya para sa kabutihang ginawa niya para sa kanyang kapatid, sa pamamagitan ng pag-invite sa kanya na manood ng huling laban. Noon lang napagtanto ni Ayato na sina Irene at Priscilla ay kalaban nila ni Alexia sa finals. Nang gabing iyon, sumugod si Irene sa opisina ni Dirk, nagliliyab ang mga baril, habang sinasalakay ng kanyang mga tauhan si Priscilla, nalabag sa kontratang pinirmahan ni Irene kay Dirk. Sa kanyang panig, binigyang katwiran ito ni Dirk sa pagsasabing hindi lahat ng kanyang mga tauhan ay natagpuan ang kanilang mga sarili na may karapatan na obligado sa utos na ito, kung kaya't nangyari ang ganoong bagay. Tungkol naman sa kakulangan ng mga bantay, walang pakialam si Dirk na maglagay ng mga bantay para protektahan ang isang regenerative tulad ni Priscilla. Nang marinig ito, malapit nang bigyan ni Irene si Dirk ng maagang tiket para magretiro sa buhay. Kung hindi dahil sa pagkakataong nagawa ni Dirk na hilahin ang kanyang kalasag para iligtas ang sarili. Umalis na lamang si Irene matapos malaman na ang mga gwardya na tinutukoy na mga pusa ay hindi kayang magpakita ng kanilang mga sarili at na si Ayato ay sumugod na bago pa man sila makapag-react, bago siniguro sa kanya na hindi siya sasali sa kanyang tunggalian o sa kanyang ama sa matematika. Ngayon, nang wala si Irene sa larawan,
hiniling ni Dirk kay Corona na magbasa. Sa sandaling ipaalam niya sa kanya na nakita niyang nanalo si Irene at ang kanyang kapatid, hiniling ni Dirk na dalhin siya sa kanya ang vice chairman bago magpatuloy upang tumawag sa ibang lugar. Naiwan si Alexia na nabigla sa pagpayag ni Ayato na bisitahin si Irene sa lugar ng kanyang kapatid. Ngunit dahil napagtanto niya na dapat siyang masanay sa mga bagay na ginagawa ni Ayato sa puntong ito, nagpasya siyang samahan siya sa kanyang pagsisikap. Sa kanyang bahagi, malugod na tinatanggap ni Priscilla sina Ayato at Alexia. Si Irene, gayunpaman, ay hindi gaanong sabik na tanggapin ang kanyang mga bisita, lalo na si Alexia. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagtatalo sa isa't isa, naghanda si Priscilla ng hapunan, na nagpapahina sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Bilang panuntunan sa pagluluto ni Priscilla, nang ang pag-uusap ay naging tungkol sa mga paraan kung paano kumita ng pera si Irene, umalis si Priscilla, at inihayag ni Irene na sa ilang kadahilanan, nanghiram siya ng malaking halaga ng pera kay Dirk, kung saan siya ay binabayaran ng paunti-unti. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay ninakawan ng pagkakataong makapasok sa fiesta. At kahit na manalo sa fiesta na ito ay hindi siya magkakaroon ng pagkakataong bayaran ang kanyang utang. Sa halip, obligado si Irene na lumahok sa fiesta na ito upang sirain si Ayato. Hindi malinaw sa kanya kung bakit takot na takot si Dirk kay Sylvestre, pero tila may nasaksihan siyang ibang humawak kay Sylvestre kanina. Agad na napagtanto ni Ayato na kapatid ang tinutukoy ni Dirk, ngunit sa kabila ng malabong impormasyon, nanatili siyang nagpapasalamat kay Irene. Nang matapos ang pag-uusap na ito, dumating si Priscilla na may dalang isa pang masarap na ulam, na ikinatuwa ni Irene. Nang makalabas na ang mga bisita, ipinahayag ni Priscilla na hanggat gusto niyang maging kapaki-pakinabang para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Lalo rin siyang nag-aalala tungkol sa paghawak niya sa kanyang orange locks, dahil lalo siyang nagiging mabangis. Bagamat walang komento ang duo kay Priscilla tungkol sa bagay na iyon, iginiit ni Alexia na si Ayato ay hindi nakakakuha ng soft spot para kay Irene sa finals, dahil sinisigurado niyang ipaalala nito sa kanya ang kanyang mga ultimate goals na kanilang pinaglalaban. Ngayong naghiwalay na ang dalawa, may mga tanong pa rin si Ayato na hindi pa nasasagot. Dahil dito, nagpasya siyang tawagan si Claudia upang magkita sa kanyang apartment. Pagpasok niya sa apartment, sinubukan ni Ayato na gisingin si Claudia, para lang magising siya sa kanyang pagtulog. Ang pag-ataking ito ay nagpatuloy ng ilang sandali, hanggang sa kahit papaano ay nagawa siyang magising ni Ayato. Bago makakuha ng sagot si Ayato tungkol sa kung ano ang mali sa kanya, pinangakuan siya ni Claudia na makapasok sa Grapes Fiesta sa susunod na taon bilang isang teammate niya. Tungkol sa kanyang sariling issue, kailangang bayaran ni Claudia ang halaga ng maranasan ang kanyang pangwakas na pagkamatay sa tuwing natutulog siya, na isang bagay na pinagdaanan niya ng mahigit 1,200 beses hanggang ngayon. Ililigtas ko sa iyo ang mga kakilakilabot na detalye ng mga panaginip na ito, ngunit walang sino man na nang ahas na gamitin ito ay maaaring panatilihin ito ng higit sa 3 araw, hanggang sa nagpasya siyang gawin ito. Siyempre, si Claudia ay may sariling mga layunin na nagpasya sa kanya na gamitin ito, kahit na gusto pa rin niyang itago ang dahilan na iyon para sa kanyang sarili. Ayaw ni Ayato na maging maingay tungkol doon, dahil gusto niyang matuto pa tungkol sa Gravy Sheath. Inihayag ni Claudia na ang bawat orange locks ay may kanya-kanyang personalidad. Sylvestre, halimbawa, paano nagkaroon ng mabuti, bagaman bahagyang napanatili. Ang Pandora, sa kabilang banda, ay ang pinakamasama sa lahat para sa kung ano ang sanhi nito kay Claudia sa ngayon. Ngunit ang Gravy Sheath ay may posibilidad na maging pinakamapanganib sa lahat, at ang panganib nito ay nagmumula sa tendensya ni Orange Locks na pilitin ang may hawak nito na ibahin sa kung ano ang maaaring magkasya sa kanilang pinakamahusay na interes, tulad ng mga pagbabago na kapansin-pansin kay Irene. Halimbawa, nang marinig ito, nakuha ni Ayato ang sagot na hinahanap niya, at ngayon ay oras na para umalis siya. At ang pagpupumilit ni Claudia na magpalipas ng gabi sa kanya ay hindi magbago ng isip niya, para sa pag-ibig ng Diyos. Nang gabing iyon, ang mga finalist ay may sariling mga alalahanin na makikita nilang malutas nila sa pamamagitan ng umuusbong na tagumpay bukas. Para kay Irene at Priscilla lalo na, ang kanilang backstory ay mailalarawan lamang bilang trahedya, dahil natagpuan ni Priscilla ang kanyang sarili na malubhang nasugatan matapos siyang mahuli sa crossfire ng 2 warring factions. Sa kabutihang palad para sa kanya, nakalabas siya ng buhay at nakagawa ng ganap na paggaling. Ngunit ang operasyon na kinailangan niya ng malaking pera, na hinding-hindi kayang bayaran ng kanyang mga magulang maliban kung ibinente nila siya. Dahil sa pagkabigo nitong mga pangyayari, pati na rin sa kawalan ng kapangyarihan, isinama ni Irene ang kanyang kapatid at tumakas. Nanatiling takas ang dalawa hanggang sa nasagasaan nila si Dirk, na nag-abot ng Gravy Sheath kay Irene.
Napagtanto na nakapasa siya sa compatibility test, binigyan siya nito ng alok na itanong kung ano ang gusto niya. Sa oras na magising si Irene, malapit na ang kanyang laban, kaya inihanda niya ang kanyang sarili na makarating doon sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pagpapakain sa gutom ng kanyang gravy sheet sa kapangyarihan, habang ipinangako kay Priscilla na magiging maayos ang lahat. Inihahanda din ni Ayato at Alexia ang kanilang sarili para sa huling laban na ito, dahil alam nila ang lakas na taglay ni Irene. Dahil doon, may sariling plano si Ayato. Hot, bulong niya kay Alexia. Sa kanilang pagpunta sa arena, pinaalalahanan ni Alexia si Ayato na kailangan niyang manalo sa torneo na ito sa lahat ng paraan na kinakailangan, at kung ang plano ni Ayato ay maaabot siya sa puntong iyon, kung gayon ay gayon na lang. Sa sandaling ang parehong koponan ay tapos na sa mental na paghahanda ng kanilang mga sarili, dumating sila sa arena, kung saan ang mga tao ay nasa sabik na masaksihan ang isang pagpapakita ng lakas mula sa mga finalist ng Seidokan at Lewolf, lalo na pagkatapos na i-unlock ng 3 Orange Luxes ang kanilang mga armas. Bagamat nakipagsabayan si Irene sa mga pinag-ugnay na pag-atake ni Ayato at Alexia, napagtanto niya na hindi iyon nangangahulugan na hindi siya magagapi sa gayong mga posibilidad na nakasalansan laban sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang palakasin ang kanyang laro. Nagawa ni Ayato na mag-react ng maayos sa mga kakayahan ni Irene, ngunit ganoon din siya, at tinataboy ang pambobomba ng apoy ni Alexia habang mas marami siyang naabsorb na enerhiya mula kay Priscilla. Napansin ni Ayato at Alexia na wala na silang mahabang oras. Kailangan nilang kumilos ngayon kung gusto nilang manalo. Ginawa ni Alexia ang kanyang bahagi sa paglalagay ng entablado para sa pag-atake ni Ayato, na ikinagulat ni Irene na hindi siya ang hahabulin nito, sa halip ay pagkatapos niyang ibaba ang gravy sheet mismo. Bilang tugon, nagpasya si Irene na habulin si Sylvester sa pamamagitan ng higit pang pagpapatindi ng kanyang mga pag-atake. Nagulat lamang na naitaboy ni Ayato ang bigat nito bago magpatuloy sa pag-atake sa gravy sheet muli. Si Irene ay natigil na ngayon sa pagtatanggol, lalo na pagkatapos na pagtanto na nakuha siya ni Alexia na nakulong habang sinusubukan niyang lusutan ito. Napagtanto lamang na ang bitag na iyon ay isang pang-aakit na nagpakapit sa kanya sa buong lakas ni Alexia. Sa kabila nito, nagawa ni Irene na makuha ang mabangis na pag-atake gamit ang sarili niyang hanay ng mga kasanayan. Habang si Priscilla ay lumapit sa kanyang ate para tingnan siya, naramdaman ni Ayato ang isang bagay na nagbabala, dahil si Irene ay ganap na natupok ng kadiliman ng gravy sheet. Sa kabila ng tindi ng gravity nito, nagawa ni Ayato na makalapit ng sapat upang mapaalis ni Irene si Priscilla bago muling mawalan ng kontrol sa sarili. Nang malapit ng lumalim ang sitwasyon, naramdaman ni Ayato na sinusubukang kausapin siya ni Sylvester, na naging dahilan upang ilabas niya ang buong potensyal nito upang mapawalang bisa ang epekto na ikinakalat ni gravy sheet sa arena, bago ito inalis sa mga kamay ni Irene at tuluyang winasak, upang makuha ang tagumpay na hinahanap nila ni Alexia. Bagaman ang mga tao ay sumabog sa pananabik at si Claudia ay tuwang-tuwa sa mga pangyayaring ito. Bagamat si Dirk ng Lewolf ay walang malasakit sa kinalabasan ng labanan, gayunpaman, napansin niya ang sumpang inilatag kay Ayato, na naging dahilan upang muling isaalang-alang niya ang kanyang mga prioridad, na may kinalaman sa pakikitungo kay Irene. Ang resulta ng laban na ito ay umabot kay Shinlu mula sa Geelong Academy, Ernest mula sa Galahadworth, Camila at Ernesto mula sa Elegant, at higit sa lahat, si Sylvia mula sa Queenvale, na sama-samang nagsimulang isaalang-alang kung paano nila magagamit ang maliwanag na kahinaan na mayroon si Ayato. Sa ibang lugar, nagising si Priscilla upang malaman ang tungkol sa pagkawala niya at ng kanyang kapatid, pati na rin ang pagsira ni Ayato sa gravy shave, na bahagyang nakakatuwa para sa kanya. Bagamat hindi mapaparusahan si Irene para sa pagkawasak ng Orge, nabigo siya, ngunit handang tanggapin ang anumang resulta na kanyang haharapin dahil sa hindi niya mabayaran ang kanyang utang. Sa kabila nito, ipinahayag ni Priscilla na sa wakas ay nagpasya na siya na ayaw niyang protektahan ni Irene, ngunit nais niyang maging sapat na malakas upang lumaban sa kanyang tabi, kung hindi man mas malakas kaysa kay Irene mismo, na labis na ikinatuwa ni Irene. Si Ayato naman, hindi na pala siya makakagalaw ng maayos para sa inaasahang hinaharap. Gayunpaman, desidido pa rin siya na tatabi siya sa tabi ni Alexia kahit anong mangyari, para lang ipangako ni Alexia sa kanya na tatalikuran din siya. Bago masiyahan ang dalawa sa isang matahimik na sandali upang masiyahan sa pagiging mga taong may kultura, dumating sina Saya, Claudia at Kirin upang tingnan ang batang lalaki, na sabik na ipakita ang kanilang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagpapalapit sa kanya sa iba't ibang mga bundok at burol. Bagamat tila inaabangan ng lahat ang pagkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan, nasa ilalim ng lupa si Madiath, nakatayo sa harap ng dugwang salamin ng namatay na si Haruka, na inalis niya sa sarili niyang mga kamay,
At ngayon ay pinag-iisipan niya ang susunod niyang hakbang sa kanyang mga plano. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.